Dr. Gary C., please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Hello po sa inyo lahat, si Dr. Gary C. po ito at nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ang pag-uusapan po natin ay halos marami sa inyo nakikinig na may alta presyon na ito ang maintenance drug. Ano po ba ito? Ito po yung losartan saka telmisartan. All you need to know, pag-uusapan natin. Ano nga ba yung losartan na yan at telmisartan na yan, no? Itong dalawang to ay kasama sa kategorya ng mga gamot sa alta presyon na tinatawag na ARB, angiotensin 2 receptor blockers. Bakit sinabi kong kategorya? Kasi napakarami pong kategorya ng gamot para sa blood pressure. Halos nasa 9 o 10 yatang kategorya yan. At isa to, iba po yung pinag-usapan natin dati na amlodipine, iba na naman yun. Calcium channel blocker ang tawag doon. Kasama rin dito yung mga tinatawag na cardesartan, valsartan, olmesartan, saka irbesartan at lahat ng ibang mga tan na yan. Okay. Ngayon, ano po ba ito? Paano sila gumagana para ibaba ang inyong blood pressure? Kaya nga silang tinawag na blockers, no? Kasi binablock nila yung action ng tinatawag na angiotensin 2. Ito ay isang uri ng hormone o parang protina na nagkokos ng pagkipot ng ugat. So, sumisikip ang mga ugat. Pag sumisikip ang ugat, syempre, nahihirapan ang puso, tumataas ang blood pressure, di ba? Pumapangit kasi ang blood flow Ngayon, ang losartan sa telmisartan, ang pinaka-action yan, tumutulong ma-relax at i-buka. Tama ba yung i-buka? I-widen yung blood vessels. Sa ganung paraan, bumababa ang blood pressure, nababawasan ng workload o pahirap sa inyong puso, gumaganda ang daloy ng dugo at tumutulong din ito para protektahan ng inyong bato, lalo na kung kayo po ay may sakit na diabetes. Kaya isa itong gamot sa alta presyon na madalas niyong marinig kung isang pasyente ay mataas ang blood sugar o may diabetes kasi may proteksyon to para sa inyong bato. Ang losartan at ang telmisartan ay parehong gamot na nagpapababa ng blood pressure para ma-reduce o mabawasan ng mga complications tulad ng ano ba mga complications? Heart attack, stroke, heart failure, kidney damage sa mga pasyenteng tumataas ang blood pressure. Ngayon, ang tanong kadalasan, Dok, kailan ba dapat inumin yung gamot na yan? Sa umaga ba, sa gabi, sa tanghali? Ito po, alam niyo po ba na ang losartan sa telmisartan at lahat ng mga tan na yan, no? Ay iniinom lang yan once a day kadalasan. Pinakamaganda, kung anong oras na ininom niyo yan, palagi ganung oras. So kung alas 7 ng umaga, alas 8 ng umaga, o alas 7 ng gabi, basta kung ano oras, yun oras ang pag-inom. Pwedeng sa umaga, pwede sa gabi. Minsan nga may mga pasyente na 2 times a day pa nga, baka hinahati pa, isa sa umaga, isa sa gabi. Pwedeng inumin ang gamot na ito, may laman ng tiyan o walang laman ng tiyan. Ibig sabihin, with or without food, pwede. O yan tandaan nyo, kasi madalas na tanong yan. Bakit Dok ako binigyan ako sa gabi lang ng doktor, sabi sa gabi inumin? Walang problema, pwede sa gabi, pwede sa umaga. Basta ang importante, consistent ang pag-inom nyo sa tamang oras. Palaging ganun. Bakit ganun, Dok? Mamaya papaliwanag ko. Ang losartan sa telmisartan, kung i-compare natin tong dalawang to, una, pareho silang magkaklase. Ibig sabihin, classification nila parehong tinatawag na ARB, angiotensin 2 receptor blocker. Ang usual dose ng losartan ay pwedeng 25, pwedeng 50, pwedeng 100 milligrams daily. Kadalasan sa Pilipinas, available yung 50 tsaka 100. So, kung 50 at in-advise ng doktor, 25, pwede nyong hatiin. Yung telmisartan naman, kadalasan meron niyang 40 and 80 at minsan may 20. Kung wala, hinahati yung 40. Yan ang daily dose. Ang duration of action, ang losartan
umaabot naman ng 24 hours ang epekto niyan. So, pag ininom mo alas 7 ng umaga, hanggang kinabukasan ng alas 7 ng umaga, 24 hours ang epekto niyan. Pero doon sa dalawang yan, ang telmisartan ay sinasabing mas longer ang aksyon. Mas matagal at mas magandang pagkontrol ng inyong blood pressure. So, lamang ang telmisartan para sa pangmahabaan na effect ng pagbaba ng BP nyo. Pag pinag-usapan naman ng blood pressure control, effective ang losartan at effective din naman ang telmisartan. So, ang pagkaiba nila, yung telmisartan, bukod sa mas maganda yata ang pag-control ng BP compare mo sa losartan, lalo na pagdating sa mga madaling araw o umaga, so mga alas 5. Meron kasi mga tao na ang BP tumatas sa umaga. So, mga bandang alas 5, alas 6, tumataas. So, mas nakita mas magandang control ng telmisartan. So, maaaring yung mga ibang doktor, mas choice nila na ibigyan telmisartan kung ang pasyente nila, napansin nila pag early morning tumataas ang BP, so telmisartan ang binibigay. But hindi kayo magpapalit, ha? Gusto kong ilinaw, baka naman losartan ang ininom nyo, papalitan nyo ng telmisartan, tanungin nyo ang inyong doktor. Siya makapagsabi kung anong mas nararapat sa inyo base rin sa iba yung mga sakit o ibang gamot na iniinom. So both medication, maganda yan, walang problema. Ngayon, kung pag-usapan natin, i-compare natin yung dalawa, yung telmisartan sa losartan, sa kidney protection, proven na ang losartan na tumutulong yan sa mga diabetic na may kidney disease or chronic kidney disease. So pag diabetic ang pasyente, mas lamang ang losartan kaysa telmisartan. Pero saan naman lamang ang telmisartan? Kidney protection, pwede rin. Mas lower ang kanyang blood pressure, mas control. At ang hypertension and cardiovascular risk ay mas mababa sa mga selected patient. Cardiovascular benefit, pareho naman sila, nakakatulong para makaiwas sa stroke. Ang losartan, nare-reduce ang stroke, lalo na sa mga pasyente may hypertension saka may LVH. Ano yun? Left ventricular hypertrophy. Yung mas malaki, yung ibabang banda ng inyong kaliwang parte ng puso. Left ventricular hypertrophy ang tawag dyan. Ang telmisartan naman, nare-reduce din ng cardiovascular event o yung mga heart attack at ano pa, in selected high-risk patient na hindi kayang uminom ng tinatawag na ACE inhibitors. ACE inhibitors, isang classification na naman ng gamot yan. Yan naman yung mga may pril sa dulo. Ramipril, captopril, yan yung ACE inhibitor. Yung amlodipine naman, ay mga may pine halos sa dulo. Yun yung calcium channel blocker. Okay. So, ano yung common side effects? Both sila, losartan at telmisartan, pwedeng pagkahilo, syempre, pampababa ng BP yan. May iba, ba't sumobrang baba naman? So, ina-adjust na lang ng doktor yan, yung milligrams. Pwede rin tumaas ang potassium, at sa ilang mga pasyente, maaari mag-kidney function changes o humina ang kidney. So, yan yung pareho silang may ganyang posibleng side effects. So, ano yung main difference ng dalawa ulit? No? Ano yung main difference? Ito po yung main difference. Yung losartan ay humihigit sa 24 hours pa ang bisa para mas makontrol ang inyong blood pressure. Samantala, yan yung telmisartan, ha? Yung losartan naman, mas maganda naman to para mapabagal ang pagsira ng inyong kidney, lalo na kung kayo may diabetes, at sa ihi may lumalabas na proteinuria na tinatawag o positive protein sa ihi. Usually, makikita nyo sa urinalysis result nyo, +1, +2, +3, +4, di ba? Normal kasi 0. So kung may ganyan at may hypertension, mas maganda yung losartan, mas nababagay sa inyo. So what are the common side effects? I-review natin ulit. Dizziness, usually, nangyayari lang naman yan sa unang pag-inom nyo. Sa halimbawa, first time kayo nakita at nabigyan kayo ng reseta ng losartan o telmisartan, maaari makaramdam ka ng konting hilo sa unang mga araw na pag-inom. Nag-a-adjust kasi. Pangalawa, possible din na side effect, low blood pressure, dahil pampababa ng BP to. Tapos, nandyan na yung relax ka, maayos ang kain mo, nag-reduce ka na, nagbago ka ng lifestyle, baka naman bumagsak naman yung BP, so dapat bumalik sa doktor para masuri agad. Number 3, fatigue.
May iba sa pag-unang inom nito, pakiramdam daw nila nangihina. But majority of these common side effects ng losartan, saka telmisartan at iba pa mga tan-tan-tan, panandalian lang naman yon. Increased potassium levels. Yan ang isa sa dapat natin bantayan. Yung tumataas yung potassium at tinatawag na hyperkalemia. Kasi pag may ganyan, minsan ang heartbeat nagiging mabilis o irregular. And changes in kidney function in some patient, bagamat napakakonti lang. Pagdating sa drug interaction, basta tandaan nyo po, pag kayo umiinom ng mga losartan, telmisartan, lahat ng may tan sa dulo, iwasan nyo uminom ng mga potassium supplements o potassium sparing diuretics dahil lalong maaring tumaas ang inyong potassium level. Then number 2, yung mga ibuprofen, naproxen o mga pain reliever, huwag nyong iinumin nakasabay nito mga gamot na to. Dahil bagamat yan ay magandang pain reliever mga gamot na yan, nare-reduce yung effectiveness and increase the risk ng inyong kidney problem kung kayo umiinom yan kasabay ng inyong gamot. Important reminder po yan. Always inform your doctor. Always inform your doctor. Always inform your doctor after all the medication, supplements, and over-the-counter drugs na iniinom nyo. Kasi pag hindi, maaari nag-interact yan at masama ang epekto sa inyo. Take away, tandaan nyo po to. Both losartan and telmisartan are effective, safe, and widely used medication. Maraming gumagamit yan, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. This is one of the best choice depending na lang sa medical condition ng pasyente, blood pressure control, kidney function, and other health problems ng pasyente. Basta importante, recommended po ito ng inyong doktor. Always consult your doctor, hindi pwede kayo mag-self-medicate. Tandaan niyo po yan. Okay? Ayos mo ba paliwanag ko? Siyempre, mag-iHeart GSK. Diyan sa baba sa comment section. Mag-thumbs up po kayo at mag-subscribe dito sa Gabay sa Kalusugan. Ako po si Dr. Gary C., ang inyong Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!